right click or just simply click it. So sa dito, R1, so dito kapag nasa user execution mode tayo. So, EN to enable privilege execution mode. So, gamit tayo ng command na sh clock. So, sa sh clock, so meanings show clock. Then, that for details. So we can see the time source is hardware calendar and naka-UTC siya. So, ito yung default time zone ni So, sorry sa mga narinig background. So, yun yung sabi ko. So, default CUTC. So, yung first natin gagawin is isa-set natin yung ating clock. So, using the command clock set. So, mamaya, papakita ko sa time zone. So, nasa Philippines tayo. So, gagamitin natin si PHT. And, we all know that PHT is 8 hours ahead sa UTC. So, kapag isa-set natin siya, so, ginagawa ko siya ngayong 9 a.m. So, 9 a.m. So, kapag sa UTC, so, magma-minus tayo ng 8. So, it's 1 a.m. So, 01. So, clock set. So, gamit tayo na question mark. So, etong format na to yung susundan. So, 01. Then, month. So, Feb. Then, yung date, 7, 2025. So, gamit ulit tayo ng show clock. So, eto. Napalitan na natin yung time sa UTC. So, pasok tayo sa global configuration using the conft or yung configure terminal. So, then, gamit tayo ng command na clock time zone. So, word, name of the time zone. So, sabi nga gaya nga ng sabi ko kanina, so, PHT tayo. So, PHT 8. Sorry talaga sa background. Super dami ng arrow. So, ito. So, mag-exit muna tayo dito. So, then, show clock dead tayo. So, ito. As you can see, naset natin siya. So, di ba kanina nasa hardware calendar tayo. So, ito, nasa user configuration na. And then, 9 a.m. So, it's Feb 9 na pa lang. Feb 9, yeah. So, mali tayo doon. So, clock set ulit natin. So, 01. It's Feb 9 na pala. So, yeah. So, show clock na natin siya. Show clock set. So, ito. So, next. Balik tayo sa ating topology. So, configure R1 as NTP server with stratum level. Default stratum level. So, pasok tayo sa global configuration ulit. So, NTP. So, let's use master. Act as an NTP master clock. So, NTP master. So, act as an NTP master. So, default. So, yung default stratum level is 8. So, okay na yan. So, enter. Then, mag-end tayo. So, ayan. So, show NTP status muna tayo. So, naka-synchronize siya. So, show NTP ASOC or association. So, ito. Balik tayo. So, next, configure R2 to synchronize its time to R1.
R2 to synchronize its time to R1. So, sa R2 naman tayo. So, pasok tayo sa privilege execution mode. So, gaya ng ginawa natin kanina. So, iset natin yung clock. So, clock set. Ayan, then, yung date ngayon which is 5/9/2025. Then, pasok tayo sa global configuration. Then, time zone natin which is TH8, THT8. Then, and show clock dead. So, ito, time user configuration. Then, isi-synchronize natin yung time ni R2 sa R1. So, gagawin natin NTP. So, kung NTP master clock si R1, so server natin server configure NTP server. So, server, then what's next? IP address. So, IP address ni R1 yung gagamitin which is 192.168.12.1. Then, enter. Then, let's end. Show clock dead tayo. So, naka-hardware calendar pa siya. NTP server. So, yun. So, antayin natin mag-synchronize. So, tignan nga natin NTP status. Unsynchronized. But we can see here na yung stratum level niya is nag-add na siya. So, let's see again. Show clock dead. So, hardware calendar pa din siya. So, i-wait lang natin if magiging NTP server siya. So, balikan nga natin si R1. Show run nga natin siya. So, we can see here that clock time zone PHT8 na din. We use 12.1 IP address niya. So, sa R2, show run natin. So, clock time zone PHT8 na din. So, 12.2 yung gamit. Nakakonect na it's 23.24. Balikan lang natin. Show NTP ASOC. So, dito, nakikita na natin yung stratum level niya. So, sa R1 kasi, parang increasing kasi yung stratum level nila. Pero dapat, if show NTP status. So, nag-synchronize na siya. Ito. So, it takes time talaga para mag-synchronize. Then, sa R2, let's show NTP status. So, nag-synchronize na din siya. Ito, naging 9. So, nag-i-increase yung stratum level nila. But, dito, sa status nila, it's increasing stratum level. If dito naman sa association nila, so, ito. Oh. So, ito. Time source is NTP now. So, dito na tayo sa, ito, configure R3 to synchronize its time to R2 naman. So, same process. So, pasok tayo sa privilege execution mode. So,
set natin si clock. Clock, set 01. So, 10 na siya. Since 01 yung ginamit natin kanina, so, yun pa rin yung gamitin natin para hindi sila magkaroon ng conflict sa pagsisynchronize. So, 0100. And then, Feb 9, 2025. Then, pasok tayo global configuration. So, clock, time zone, PHTA, and natin. So, show clock that. So, ayan. So, balik tayo sa Google configuration. Now, NTP, server, and then this time, gamitin natin yung IP address na isa ni, I mean yung port na connected kay R3 which is the 23.2. So, 192.168.23.2. So, exit tayo. Then, show clock dead. So, ato. Parang kanina din, antayin natin siyang synchronize. So, when we show NTP status, expect natin siya na unsynchronized pa din. So, unsynchronized pa din siya. So, let's wait. Pero kapag shino NTP, asok natin na siya. So, eto, kikita naman natin. So, dito, so yung display address niya, which is, eto, 23.2, which is, eto nga yung IP address ni port 01 from R2 papunta kay R3. And then, yung reference clock niya, which is si master clock kanina, which is si NTP, which is si R1 pala. So, wait lang muna natin. So, ipalitin lang. So, wala pa. So, balikan ko kayo if okay na siya. So, ipo-pause ko muna. So, pwede na siya. So, show NTP status. So, here. So, nag-synchronize na din siya. Then,